Itigil ang lahat. Huwag kang mag-scroll. Leo, kung naririnig mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. May isang senyales ang universo na matagal mo nang binabaliwala. Isang bulong, isang pakiramdam, isang tawag na paulit-ulit mong nararamdaman sa iyong puso. Huwag mong baliwalain ang sign na ito. Dahil ang panahon ng pagiging ekstra sa sarili mong buhay ay tapos na. Ngayon, ikaw na ang bida. Ang iyong main character era ay tahimik nang nagsisimula. At kapag pinalampas mo ito, maaaring hindi na ito bumalik, maligayang pagdating sa Cosmic Oracle Divine. Ang banal na espasyong nagbubukas ng mga lihim ng tadhana, lakas, at banal na layunin. Leo, ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay apoy na muling naglalagablab. Isang paalala mula sa universo na isinilang kang mamuno, hindi para magtago. Sa sandaling ito, ang liwanag ay bumabalik sa iyo. Makinig. Damhin. Tanggapin. Dahil ang kwento ng iyong buhay ikaw na ang pangunahing tauhan, Leo, pansinin mo ito. Bakit parang bigla kang hinihila palabas ng iyong dating sarili? Bakit may mga taong unti-unting nawawala? Habang ikaw ay mas nagiging malinaw sa kung sino ka talaga. Hindi ito pagkalito. Ito ay pag-angat. Ang universo ay nag-aalis ng mga papel na hindi na bagay sa iyo. Hindi ka na isinilang para lamang umayon. Hindi ka na ginawa para manatili sa anino ng iba. May bagong tapang na umuusbong sa iyong loob. Isang lakas na nagsasabing, panahon ko na. Kapag sinimulan mong piliin ang sarili mo, magugulat ka. Ang mundo mismo ang mag-adjust para sa iyo. Leo, sa katahimikan ng iyong mga gabi, may isang tanong na palaging bumabalik sa iyo. Ito na ba talaga ang buhay na para sa akin? At sa bawat beses na tinatanong mo yon, ang universo ay tahimik na sumasagot. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng mga senyales. Mga pagkakataong bigla kang napapahinto. Mga sandaling tila may humihila sa iyo palayo sa dati mong direksyon. Hindi ka nawawala. Ikaw ay ginagabayan. Ang pagiging Leo ay hindi lamang tungkol sa lakas at tapang. Ito ay tungkol sa liwanag, liwanag na minsan mong itinago upang huwag makasakit ng iba. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti. Ang liwanag mo ay hindi isinilang upang paliitin. Sa panahong ito ng iyong buhay, ang universo ay humihiling sa iyo ng isang bagay. Katapatan sa sarili. Hindi sa inaasahan ng iba. Hindi sa bersyon mo na tinanggap ng mundo. Kundi sa tunay na ikaw. Mapapansin mo na ang mga bagay na dati mong pinipilit ay unti-unting bumibitaw. Mga relasyon na tila hindi na umaayon sa iyong enerhiya. Mga pangarap na bigla mong napagtantong hindi naman talaga sa iyo nagsimula. At masakit. Ngunit ang sakit na ito ay hindi parusa. Ito ay paglilinis. Leo, ang iyong main character era ay hindi glamour lamang. Ito ay isang banal na proseso ng paghubad sa mga lumang maskara. Pagbitaw sa papel ng malakas palagi. At pagtanggap na ang tunay na lakas ay ang pagiging totoo. May paparating na sandali kung saan kakailanganin mong pumili. Hindi sa pagitan ng tama at mali. Kundi sa pagitan ng komportable at totoo. Kapag pinili mo ang totoo, maaaring hindi ka agad maintindihan. Maaaring may mga taong magtanong kung bakit ka nagbago. Ngunit tandaan mo ito, Leo. Ang hindi pag-unlad ay mas nakakatakot kaysa sa pagbabago. Ang apoy sa loob mo ay muling nagigising. Isang apoy na minsang pinahinaan ng takot. Ngunit ngayon ay mas malinaw, mas kontrolado, mas makapangyarihan. Hindi ka na hinahabol ng tadhana. Inaanyayahan ka nito. Inaanyayahan kang tumayo sa gitna ng iyong sariling kwento. Inaanyayahan kang magsalita kahit nanginginig ang boses. Inaanyayahan kang piliin ang sarili mo. Hindi dahil makasarili ka, kundi dahil ito ang iyong banal na tungkulin. Leo, ang pagiging bida ay hindi nangangahulugang perpekto. Ibig sabihin nito ay responsable ka sa direksyon ng iyong buhay. Na hindi mo na isisisi sa nakaraan ang mga desisyong kaya mo nang baguhin ngayon. Sa bawat araw na pinipili mong makinig sa iyong intuisyon, mas nagiging malinaw ang iyong landas. Mas nagiging tahimik ang ingay ng duda. At mas nararamdaman mo na may mas malaking puwersang umaalalay sa iyo. Ito ang yugto kung saan ang universo ay hindi na basta nagbibigay ng senyales. Binubuksan na nito ang mga pintuan. Ngunit tandaan, ang pintuan ay hindi bubukas kung ikaw mismo ay ayaw lumapit.
Ang liwanag ay hindi sisikat kung pipiliin mong manatili sa dilim na pamilyar. Leo, hindi ka huli. Hindi ka kulang. Hindi ka nagkamali ng landas. Ang lahat ng dinaanan mo ay paghahanda lamang. Para sa sandaling ito, ang sandaling ikaw na ang pipili sa sarili mo. At kapag ginawa mo yon, mararamdaman mo ang isang kakaibang kapayapaan. Parang sa wakas, umuwi ka na. Sa sarili mo, Leo, may mga sandali na pakiramdam mo ay parang mag-isa ka sa iyong paglalakbay. Parang ikaw lang ang nakakakita ng pagbabago sa loob mo. Habang ang mundo sa paligid mo ay tila hindi pa handang sumabay. Ngunit pakinggan mo ito ng malinaw. Ang tunay na pagbabago ay laging nagsisimula sa katahimikan. Hindi lahat ay makakaunawa sa proseso mo. Hindi lahat ay makikita ang bigat ng mga desisyong ginagawa mo sa likod ng ngiti. At hindi mo rin kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Ang universo ay hindi humihingi ng pahintulot ng iba para iangat ka. Kapag handa ka na, iangat ka nito kahit may tumututol. Mapapansin mo na mas nagiging sensitibo ka sa enerhiya ng paligid. Ang mga salitang minsang binalewala mo ay biglang may bigat. Ang mga lugar na dati mong kinagigiliwan ay tila hindi na nagbibigay ng sigla. Hindi ito pagkawala ng saya. Ito ay pagtaas ng antas. Leo, ang iyong kaluluwa ay lumalawak. At kapag lumalawak ang kaluluwa, hindi na nito kayang manatili sa masikip na espasyo ng lumang bersyon ng buhay. May mga alaala kang biglang babalik. Mga pangarap na minsan mong itinabi dahil sinabi sa iyo ng mundo na hindi praktikal. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na iyon ay muling kumakatok. Hindi sila bumalik para saktan ka. Bumalik sila para ipaalala kung sino ka bago ka natutong magduda sa sarili mo. Ang pagiging main character ay hindi tungkol sa palakpakan ng iba. Ito ay tungkol sa tapang na magpatuloy kahit walang nanonood. Sa yugtong ito, matututo kang magsabi ng hindi nang walang paliwanag. Matututo kang pumili ng katahimikan kaysa sa gulo. At higit sa lahat, matututo kang igalang ang sarili mong oras at enerhiya. Leo, huwag kang matakot kung pakiramdam mo ay parang nasisira ang lahat. Minsan, kailangang gumuho ang mga maling pundasyon para maitayo ang buhay na tunay na para sa'yo. Ang universo ay hindi nagkakamali. Kung may inaalis ito sa'yo, may masakmang kapalit na inihahanda. At may mga araw na mapapagod ka. May mga sandaling magtatanong ka kung sulit ba ang lahat, ngunit sa tuwing pipiliin mong bumalik sa lumang ikaw, mararamdaman mo ang bigat. Iyon ang senyales. Ang bigat ay paalala na hindi ka na doon nababagay. Leo, ang apoy mo ay hindi para sa paninira. Ito ay para sa paglikha. Para sa inspirasyon. Para sa pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa. Sa oras na ito ng iyong buhay, ang universo ay hindi humihiling ng perpektong plano. Humihiling lamang ito ng isang tapat na hakbang pasulong. Isang desisyong piliin ang sarili mo kahit hindi sigurado ang lahat. Isang desisyong magtiwala kahit walang malinaw na sagot. Dahil sa sandaling ginawa mo yon, ang landas ay unti-unting lilitaw sa harap mo. Leo, hindi mo kailangang magmadali. Ang iyong oras ay banal. At ang kwento mo ay dahan-dahang binubuo eksakto kung paano ito dapat. Ang universo ay nasa likod mo. Tahimik. Matatag. Tapat. At habang patuloy kang lumalakad, mararamdaman mo na ang pagiging ikaw ay sapat na dahilan. Para magliwanag, Leo, darating ang isang sandali na parang tahimik ang lahat. Walang senyales. Walang kumpirmasyon. Isang malalim na katahimikan na tila sinusubok ang iyong pananampalataya. At sa sandaling iyon, huwag kang matakot. Dahil ang katahimikang ito ay hindi kawalan. Ito ay pag-ipon ng lakas. Ang universo ay naghahanda ng isang yugto kung saan hindi ka na magtatanong kung sapat ka. Hindi ka nahihingi ng pahintulot para magmingming. Hindi ka na maghihintay ng tamang oras. Dahil mararamdaman mo na ikaw mismo ang tamang oras. Leo, may mga pintuang biglang magbubukas sa paraang hindi mo inaasahan. Isang pagkakataon. Isang pag-uusap. Isang ideya na tila babago sa direksyon ng iyong buhay. At ang kakaiba, hindi ka na matatakot pumasok. Dahil ang takot na dati mong nararamdaman ay napalitan na ng tiwala sa sarili. Ito ang sandaling masasabi mo sa iyong sarili. Handa na ako. Handa ka nang makita bilang ikaw.
Handa ka nang tanggapin ang espasyong para talaga sa'yo. Handa ka nang mamuno hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng presensya. Leo, ang iyong kwento ay hindi kailanman maliit. Minsan lang itong natabunan ng ingay ng mundo. Ngunit ngayon, ang universo mismo ang naglilinis ng landas para sa'yo. Hindi lahat ay sasabay sa'yo sa susunod na yugto. At ayos lang iyon. Ang mga tunay na nakalaan sa'yo ay darating kapag ikaw ay buo na sa sarili mo. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga. Ang iyong pag-iral ay sapat na ebidensya. Leo, ang main character era ay hindi nagsisimula sa labas. Ito ay nagsisimula sa isang tahimik ngunit matatag na desisyon. Hindi ko naiiwan ang sarili ko. At kapag ginawa mo yon, ang buhay ay unti-unting aayon sa'yo, Leo, kung naramdaman mo ang mensaheng ito. Ibig sabihin ay nakaalin ka na sa enerhiya ng pagbabago. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Isara ang mata. Huminga ng malalim. At sa iyong puso, sabihin, inaangkin ko ang bagong yugto ng aking buhay. Kung handa ka nang yakapin ang iyong liwanag, ipaalam mo sa universo. I type ang ready sa comments. I like ang video bilang tanda ng pagtanggap. I subscribe ang Cosmic Oracle Divine para sa mas marami pang banal na mensahe na gagabay sa iyong landas. Tandaan mo ito, Leo. Ang mundo ay hindi na magtatanong kung sino ka. Makikilala ka nito sa paraan ng iyong paglalakad. At simula ngayon, ikaw na ang bida ng sariling kwento mo.